Yo guys, gumawa nga lang pala ako ng mabilisang homemade Japanese siomai at saka pang malakasan nating chili garlic oil. Grabe, mapaparami talaga yung sandok mo ng kanin dahil sobrang sarap na ito. Tara, gawa lang tayo ng mabilisan Japanese siomai. So ayun, naganda nga pala ako nag-gayat ng mga aromatics na gagamitin natin para sa paggawa ng homemade Japanese siomai. Bali sibuyas, carrots at saka leeks nga lang pala to guys. Bali minins ko nga lang pala yung carrots guys, tapos yung leeks minins ko nga lang din pala to. Meron nga rin pala akong fresh na swahe dito guys, tinanggal ko nga lang pala yung ulo tsaka yung mga balat nito. Pagkatapos ko mabalatan, tinaddad ko nga pala to guys pero hindi ko masyadong pinino. Tapos sabay-sabay ko na nga pala ilalagay yung swahe, sibuyas, carrots at saka leeks. Tapos titimpla ko na nga pala to ng isang maliit na oyster sauce guys. Nilagyan ko nga rin pala to ng konting nor seasoning at saka sesame oil. Binasagan ko na nga rin pala to ng isang pirasong itlog, tapos ilagyan ko na ng harina at bibigyan ko na nga pala to ng magandang lamas guys. Habang hinalo-halo ko to, nakalimutan ko lagyan nga pala ng konting asin, tapos hinalo-halo ko na maigi para magpatay yung lasa nito. Pagka ganito na yung consistency, all goods na yan guys. Ibabalot na nga pala natin to sa norishi. Alam mo yun, yung panggawa ng sushi. Tapos yan, kinalat ko na nga pala yung karne guys at ilalagay ko na nga pala itong mga crab stick sa gitna. Tapos irorolyo ko nga lang pala to na parang nagro-rolyo ng joint si Snoop Dogg. De, joke lang guys. Tapos ay binasa ko nga lang pala yung gilid ng nori para maganda yung pagkakarolyo nito. Medyo marami nga rin pala ako nagawa, pero bago natin to i-steam, ipipreser ko nga lang pala to ng mga isang oras. Habang pinapatigas ko yung ginawa kong homemade Japanese siomai, gagawa na nga pala ako ng pamalakasan natin chili garlic oil. Pinagsabay ko na nga pala i-grind yung bawang at saka sili kasi wala namang mawawala dyan kapag pinagsabay mo i-grind yan eh. Naglagay na nga pala ako ng marami mantika, tapos habang hindi pa mainit yung mantika, sinalang ko na nga pala yung grind kong bawang at saka sili. Lalo ko nga lang pala to sa mahinang apoy guys, tapos titimplahan na natin ng ketchup, oyster sauce. Naglagay nga rin pala ako ng 3/4 na beef cubes dito guys, tapos naglagay na rin ako ng paminta. Consistent na paghalo nga lang pala sa mahinang apoy ito guys, yung chili garlic natin para hindi masunog yung bawang. Pagka ganito na itsura guys, ititimpla ko na nga pala ng konting asukal yan. Grabe talaga, sobrang bisa ng chili garlic na to guys. Chili garlic palang ulam na. Ilang minuto lang naluto na nga pala yung chili garlic natin, kaya binalikan ko na sa freezer yung mga pinatigas nating homemade Japanese siomai. Maganda nga pala na matigas mo tong hihiwain kasi pag mapurol yung kutsilyo mo, talaga magkakadurog-durog yung gawa mong homemade Japanese siomai eh. Sakto naman ako kumukulo na tong pinakulo kong tubig guys, kaya sinalang ko na tong maliit na steamer namin para mag-steam na maraming siomai. 15 minutes ko nga pala sinalang yung homemade Japanese siomai na ginawa ko guys kasi talaga naman frozen eh. Kaya tara, sabay-sabay natin tikman yung ginawa kong homemade Japanese siomai. Let's go! So guys, ito na nga pala yung homemade Japanese siomai na ginawa natin na merong chili garlic oil. Grabe, napakasarap ng lasa nito guys. Ayun, tignan nyo naman oh. Ayan, toyo. Ayan. Sagyan natin ng chili garlic upang malakas ang chili garlic guys. Grabe, napaka-solid na ito. Try nyo to guys. Grabe, napakasarap talaga na ito kung nagsabi sa inyo. Lagi namin to ginagawa pag nag-crave kami sa Japanese siomai. Top sa kanin na ito, try natin sa kanin guys. So yan guys, meron na tayong kanin no, na merong Japanese siomai tapos merong chili garlic. Grabe, napaka-solid na ito. The perfect bite. Grabe. Top talaga guys. Perfect bite. Panalo, kain pa ako.